Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Di ko mapigil ang aking nadarama. Hello. My chinita girl, my chinita girl. Yan, hello. Naririnig naman po ako, no? So, una at good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Okay, salamat po sa 14,000 participants. So, iano ko lang din i-shoutout ko lang, naligtas yung pasok ni kay Sir Drew. Drew kasi yung ano niya rito eh. Yung name niya. So, lumabas pa yan para lang maghanap ng signal. So, ganun tsaka commitment. 'Di ba? So, kung may mga ano ka, may mga kakilala ka pa or kaibigan na gusto mong makapakinig, 'di ba? Hindi lang naman 'to sa baka may mga kaibigan ka, pasok mo, pasahan mo lang ng link, 'di ba? Siyempre hindi naman namin sasayangin yung oras ninyo, and then hindi naman natin kumbaga siyempre pare-parehas na naman tayong busy, 'di ba? So, ayun, maganda 'no, naka-open cam. Kung nasa bahay lang naman din po. Pero kung ikaw ay nasa work, puwede pa rin naman cellphone, eh, di mo na lang po yung cellphone mo, 'di ba, para at least nakikita namin yung mga mukha na nakikinig, okey? Sa mga walang signal 'no, gano'n talaga. Pero yun nga, hindi ko naman din patatagalin, so magpapakilala na rin ako. Ang maganda, eto napakaimportante 'to, i-take note mo, isulat mo ito kasi balang araw ituturo mo rin po ito sa mga magiging business partner mo, okey? So, mas maganda 'no, smile muna kasi para tayong palugi, eh. Para nakagano'n smile kasi magpapasko na, 'di ba? Si ano, si Sir Carlito, kailan ba tayo ano, i-smile, 'di ba? Si Sir Renante, ano, congratulations po. Hindi niyo gayahin si Sir Alvindo, always smile kahit na busy sa work, open cam, nakikita mo yung blessing, yung alam mo walang problema. Ganyan, ganyan dapat, 'di ba? So, ayun kay Ma'am Lynn. So, sa mga naka-off cam baka busy nga sila sa ibang bagay, 'di ba? Pasok niyo lang yung kaibigan niyo baka sakaling makinig. So, ayun magse-share screen na rin po ako, so hindi ko na patatagalin kasi nandun po yung aking pagpapakilala. May comment na lang po kayo 'pag halimbawa na ano, per break. Hindi comment, mag-ano, para at least alam ko, kasi hindi ko po mababasa. So, share screen ako. Okay. So, yan alam good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat, lalo na especially sa mga OFW na dito ngayon, kasi sobrang ganda talaga, eh, 'no. So eto welcome po sa weekly gathering ng Kratos. Kina-conduct po namin 'to every Tuesday, okey? So mapapansin niyo po 'yan, iba-iba po yung mga training, pero iba-iba rin po yung mga turo. So ayun, may mini-train Davao, dati naman po akong steward, yun nga tama po yung sinabi ni Sir Relante. So siyempre sa ganitong business is full-time na rin po ako. Yung taong nagpasok po sa'kin dito, si Sir Bregan Vilsaji, kung ikaw nandito ka ngayon, pinasok ka o baka nagpapilit ka pa sa taong nagga-guide sa'yo, 'di ba? Pasalamatan mo po 'yan. Bakit? Kasi kumbaga dito hindi naman po namin dinadala kung saan-saan lang. 'Di ba nilalagay ka po namin sa tama kung kumbaga gusto po namin mangyari sa inyo yung mga bagay na puwede rin mangyari sa'min, yung mga knowledge na kailangan mong malaman sa business, ituturo po namin dito or hindi ka pa naman hindi ka pa naman official member, 'di ba? So, ito yung kailangan mong pakinggan talaga kung bakit kailangan mong bilisan or bakit kailangan mo siyang gawin, okey? So, unang-una, ang pag-uusapan po natin is 5 ugali na dapat mong alisin para umasenso. Paano yan, eh, itong mga limang ugali na 'to, ugali ng mga Pilipino. Kahit kadalasan ano, bibihira lang sa ibang lahi, or sa abroad, iba. Kumbaga Pilipino lang talagang merong ganito. So ito yung aalamin natin or baka kasi sa tingin mo bakit gano'n, bakit
ano, ganito pa rin yung parang alam mo yung parang feeling mo wala kang pag-asa, naaasento ka kasi ito lang yung background mo or baka iniisip mo lagi naman ako trabaho ng trabaho pero wala naman talagang nangyayari, pang-survive lang sa araw-araw. Business ka pero ikaw lang yung kumikita, 'di ba? Hindi ka nakakatulong sa iba or sa family. Ito yung napag-aralan ko lang din sa kanila, sobrang sobrang ganda, sobrang tama. So sabi ko, ito yung magandang marinig, 'di ba, lalo na hindi pa nagnenegosyo or hindi pa nagdadagdag ng another source of income, 'di ba? Or bakit hindi pa ginagawa yung previous purpose system. Okay? So unang-una, saglit lang naman din 'to kaya mas maganda po na pakinggan po or tapusin kasi hindi ano lang naman tayo dito, 3 days lang naman, eh. Joke lang. So ayun, unang-una, ito lagi natin na ano talaga, bawal tamad. Ito kadalasan sa mga Pilipino, kaya nga sabi wag nga daw maging huwan, 'di ba, kasi huwang tamad, eh, 'di ba? So, ito yung kailangan nating alisin. Minsan kasi kadalasan, ako aminado ako, ito nung bata ako sobrang tamad ko. Hindi ako puwedeng maghugas ng plato, hindi ako puwedeng maglaba kasi kaalam-alam sa buhay. Alam mo yun, pagdating sa hanapbuhay wala po akong alam. Kumbaga, bobo as in. Bakit? Hindi kasi ako interesadong malaman or alamin kung yung mga bagay na kailangan kong matutunan, 'di ba? Ito sa kadalasan sa Pilipino ngayon is ito yung lagi ano, ito talaga yung meron tayo na kailangan natin hubarin. Kasi minsan iniisip nila bata pa sila or 18 years old, 17 years old, 'di ba baka may anak ka diyan or baka may nakikinig diyan na bata pa, na iniisip nila na kaya okey lang 'yan kahit hindi pa ako magtrabaho o hindi pa ako magdagdag ng another source of income kasi may bumubuhay pa naman sa'kin. 'Di ba may magulang pa naman na bumubuhay sa'kin, bata pa naman ako, 'di ba? So, hindi niyo po ba alam marami yang millionaires, eto, dito sa Serious Purpose System, marami na pong kumikitang bata, 17 years babae siya, 17 years old siya nag-start. Pero imagine mo ilang taon pa lang siya is 22 years old pa lang pero may alam mo successful sa buhay. Bakit? Nag-decide, eh, 'di ba? Minsan kasi yung mga iba kasi sinasabi na 'pag once na nagpo-post, 'di ba may nagpo-post na pasentado na yung kaibigan nila ganyan, ta's sasabihin mayabang, hindi po. Nagdesisyon lang po sila. Bakit? Ang hirap ng buhay ngayon, bakit tatamad-tamad ngayon? Sabihin na natin may trabaho ka. Pero may libre ka pang oras, 'di ba? Alam mo naman na sakto lang yung sinasahod mo or meron ka pang kasi ito kuwento ko lang din, ako po nagtatrabaho ako, siyempre single mom po ako, eh. Nagtatrabaho po ako sa Astoria, 8 hours. Simula nung nagnenegosyo na po ako, hindi po sa Purpose System, nagnenegosyo po ako ng lugaw. Simula nung nag-start ako, sabi ko may libreng oras pa naman kasi ang pasok ko is ano, eh, sabi ko may oras pa ako, sabi ko ano ba dapat ko gawin sa oras na 'to? Puwede naman magpahinga ako or puwede kaso sabi ko parang gusto ko pang alam mo yun, maghanap ng pagkakakitaan. Eh, naisip ko pagkain, kasi ang pagkain kasi pera agad, eh. Yun nga lang araw-araw ko namumulot. 'Di ba, so yung ginagawa ko pero imagine mo nagtatrabaho na ako, nagtitinda na ako, kulang pa rin. Bakit? Naglalakihan na po kasi yung mga anak ko. Habang lumalaki yung mga anak ko, lumalaki rin po yung expenses. 'Di ba bakit meron pa naman dumarating na opportunity. Kaya kung napapansin niyo bakit ako nandito sa Serious Purpose System, nakita ko yung tsansa. Ang Serious Purpose System, baka kung ikaw sabihin mo sa sarili mo tamad ka, para sa'yo talaga 'to. Kasi ang Serious Purpose System para sa mga taong tamad. 'Di ba, bakit ko nasabi? Ang dami dito nasasabihin, wala akong time. Eh, kahit wala kang time puwede ka pa rin kumita rito, eh. Sasabihin wala akong mai-invite, eh, naka-posting yung account mo, tutulungan lang yun. Bakit may mga trainings po tayo, bakit 'pag once na start mo yung business or yung Serious Purpose System, puwede ka na namin tulungan kumita, eh, bakit may sistema, 'di ba? So, mas maganda po kailangan mong mag-decide na 'wag mong isipin na bata ka pa lang or
okey lang yan kasi ito, tandaan niyo po, may mga parents po tayo na alam mo may mga parents tayo na kung mapapansin mo kahit na may edad na sila o kumikilos pa rin sila, bakit? Ibig sabihin hindi pa tayo nakakatulong. Ibig sabihin yung binibigay po natin sa pamilya natin or sa parents natin is kulang. Bakit ang mga may edad na naghahanap pa rin ng trabaho kahit alam mo na ikaw na lang yung maaawa, kaya mo ba talaga? Kasi nakikita mo yung bagal ng kilos niya, nagkakasakit, alam mo yun, pinipilit lang nilang magtrabaho. Bakit? Kasi nga yung binibigay po natin or yung gawa ng mga iba, maghahanap talaga ng pagkakakitaan. 'Di ba ang dami na kayang ano, ang dami nga dito ngayon sabihin natin, tatrabaho ka, ang dami nagbebenta online. 'Di ba ang dami dito na kung ano ng pinagbebenta sa online. Yun nga lang, ang sabi nandito is presyo, pababaan ng presyo, pamurahan ng presyo, mapapamura ka talaga, eh. 'Di ba? So, ibig sabihin, wag mo isipin na kasi kadalasan kasi mga bata ngayon, ang mga bata ngayon madiskarte ngayon. 'Di ba kung saan-saan lang pumapasok, palengke, para lang makapagtrabaho, para may maibigay alam mo yung so, daig pa tayo na bata. Meron nga 5 years old, nabebenta sa Mega Mall, yung matamis. "Kuya bili na po kayo, bata nga, eh, oh. Bakit? Gustong kumita. Tayo pa kayong matatanda na, parang iniisip natin na may ano pa rin, may inaasahan pa rin naman ako, ganyan. Okey lang naman po yung kahit na may another business ka walang tutulong sa ibang tao, 'di ba? O kaya may asawa ka, trabaho naman, okey lang nga, nagtatrabaho pa naman yung asawa ko, okey lang yun. Pero paano 'pag naghiwalay kayo, 'di ba? Okey lang yan, may girlfriend naman ako, may boyfriend naman ako, sinusustentuhan naman ako ng boyfriend. Eh, paano 'pag iniwan ka niyan? Paano pagka alam mo yun, di kasi tayo puwede maging kampante. Kung anong meron ka ngayon na inaasahan mo, puwede yang mawala sa'yo, tandaan mo yan. Kaya mo, hindi ka takot, 'di ba? So, ang akin lang ako yun, bakit simula nung siyempre single mom, wala kang ginawa kundi kumayod, bayad, hindi ako umaasa sa parents, hindi ako umaasa sa sustento ng tatay, 'di ba? Hindi ako umaasa as in bakit sabi ko sa sarili ko, kaya ko. 'Di ba kaya mong mabuhay kahit wala kang partner or business, kailangan natin ng business partner, pero buhay or kaya mong umasito kahit wala kang babae sa buhay. 'Di ba kaya naman, hindi mo na kailangan kumuha ng katuwang, sakit lang sa ulo. 'Di joke lang, tumatawa na yung mga kasama. Hindi totoo naman, eh, sakit lang sa ulo yun kaya wag ka na maghanap ng partner, mag-Changeless Power System ka na lang, 'di ba? Hindi, joke lang. So, tanggalin po natin yung ugaling tamad. Kasi maraming namamatay sa tamad. 'Di ba maraming namamatay, alam mo yung 'pag once na yung ano na ako, ganyan. So, kailangan bata pa lang tayo, turuan na natin o yung mga anak natin, 'di ba, turuan na natin sa buhay. Kasi 'pag hindi natin naturuan 'yan at biglang gano'n nangyari, kawawa naman sila, 'di ba? Kaya ako yung anak ko talagang tinuturuan ko na 'yan, marunong na magsaing, marunong magluto, para in case na alam mo 'yun, marunong siya sa buhay. Kaya kung ikaw, 'di ba, sanayin mo yung sarili mo at matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Yung knowledge mo or yung sipag mo, yung talino mo, yan sa ibang tao, okey? So, tanggalin po natin yung ugaling tamad, lalo na mga babae. Ang mga babae ngayon napakasaludo, bibihira na lang bibihira na lang ang babaeng tamad. Bakit? Ang mga babae kayang-kayang trabahuhin lalaki. Hindi trabaho na ano, I mean yung trabaho panlalaki sa employee, kaya kaya na namin trabahuhin yun. Trabaho kung buhat-buhat, basta kumikita. 'Di ba maraming babae. 'Di ba kaya kung ikaw babae ka, single mom ka, 'di ba may asawa ka, kaya naman, tanggalin lang talaga yung tamad. Ako aminado ako, ganyan po ako dati. Pero kasi tinignan ko, naka-mindset ako, hindi ko ugaling umasa, may sarili akong sikap.
'Di ba, may sarili, hindi ako umaasa sa magulang, hindi ako umaasa sa, business partner o hindi ako umaasa dito sa CBS Purpose System may sarili po akong sikap. 'Di ba, ang mindset ko lang is makatulong. So, alisin po natin yung ganitong attitude. Tatanggalin mo dapat take action talaga, kailangan mong mag-decide, okey? And then pangalawa, sigurista. Ito, saan ka makakakita ng sigurista? Dito lang sa Pilipinas. Pilipino lang po ang meron niyan, tama? So, ito dapat dito madalas marami akong nakakausap na ganyan, pero which is mali pala 'no, kasi sabi raw 'pag once na meron kang ugaling sigurista na parang, "Sige ikaw muna." Ito na-experience ko 'yan, alam "Ikaw muna bes, 'pag kumita ka saka ako sasali," or, "Sige ikaw na lang, 'pag umasenso ka masaya na ako." Alam mo 'yun? So, pero kasama ko na rin siya. 'Di ba, hindi, joke lang. So, tanggalin pala natin yung ano, 'wag 'wag na tanggalin natin ugali na ano muna, kasi kadalasan ito talaga yung problema ng tao, eh. Minsan sa sobra nating paniniwala na, "Sigurado ka ba diyan, kikita ba ako diyan, 'di ba? 'Pag in-start ko ba 'yan, sigurado ba na ano," alam mo yung puro o ito tabi na natin dito na lang sa CBS Purpose System. Hindi pa nga sa'yo pinapakita yung sistema, sasabihin mo na, "Totoo ba 'yan? 'Di ba, sige saka na lang." Hindi pa nga nakikita, eh, kaya nakakaisip natin ng gano'n, wala nang nasisimulang bago. 'Di ba minsan sasabihin na ito naman ang mindset ko dati mag-a-abroad ako. Iniisip ko, ang sabi kasi ng ate ko dati, 'pag nag-abroad ka kasi ako malakas ang loob ko, eh. 'Pag mga ano dito, ganyan-ganyan, sabi ko, ano ba trabaho diyan?" Sabi ko, "Hindi, basta mahirap dito, wag ka na." Hindi, gusto kong kumita kasi ang mindset nating mga Pilipino, ang malaking income nasa abroad. Pero hindi pala natin alam, kaya nga pinilit ko makapasok ng Korea, eh. Magkano yung winaldas ko dun, 50,000. 'Di ba, paano ko malalaman na malaki yung sasahurin ko sa abroad kung hindi ko siya susubukan. 'Di ba, so nagwaldas ako ng pera ng alam mo yung walang kasiguraduhan na pasado ano, talagang tinry pero yun nga kailangan mo kasi siyang simulan. Lalo na sa ito nga ngayon, para kasing ano yan, eh, ito kadalasan sinasabi na, "Sige ikaw na muna, baka ikaw 'to or ako kasi gano'n ako dati." Sasabihin mo sa mentor, "Sige ikaw muna, bayaran kita 'pag kumita ako." Kadalasan gano'n. Alam ko marami po kayong nakakausap na gano'n or baka ikaw din gano'n ka. Kasi po ako gano'n ako dati. Sabi ko, "Sige or mentor, i-start ko 'pag kumita." Bakit? Ito pala yun, eh, parang parang i-relate natin sa work natin. Parang ganito, 'pag nagtatrabaho pala tayo, parang sinabi natin sa boss, "O boss, sahod muna bago ako trabaho." Walang gano'n, baka batukan ka ng manager. 'Di ba? So, ito imaginin mo, eh, lahat ng bagay namumuhunan po tayo. Kahit na nag-a-apply tayo namumuhunan tayo. Bakit? Requirements. 'Di ba requirements pamasahe, pagkain araw-araw na walang katapusan. Dito walang negosyo na mag-i-start ka na hindi ka maglalabas. Puwedeng magtayo ka ng negosyo na walang tindahan, walang laman, 'di ba? So, hindi ka kikita. So, tanggalin po natin yung ugaling ganito. Marami 'to, karamihan marami kaya nakakasigurista pala natin. Wala na palang nangyayari sa buhay natin. Nakakasigurista natin, 'di ba? Lagi niyong tatandaan lahat ng mga taong successful sa buhay naging ano 'yan, nagsimula 'yan sa failure. Tawag dito, sabihin na nating, may yung sinimulan ko nga walang nangyari. So, ang tawag do'n is ano, tawag dito, hindi kasi natin alam, eh. Magaganda naman yung mga ano, pero hindi namin alam kung bakit hindi ka kumita do'n. Pero ang totoong, successful sa buhay mga taong nag-failure, bakit do'n po sila natuto. 'Di ba bago ka umasenso dito or sa mga ibang traditional business, maraming failure 'yan. Maraming nakuha yung nilabas nila, eh, gusto nilang mabawi, eh. 'Di ba sila nga hindi natakot, eh, hangga't sa maging makuha nila yung gusto nila or hangga't sa ano sila, umasenso sila. 'Di ba dito sa Serious Purpose System wala namang failure.
Walang failure dito and then walang lugi. As in walang lugi kung naiintindihan mo lang talaga yung negosyo. 'Di ba? Ang meron lang dito is Twitter. Dito vlog ka naman panalo. Kung magpa-guide ka lang, hindi magtitiwala ka sa taong may dala sa'yo dito, okey? So, dapat alisin po natin yung pagiging sigurista natin. Okey, and then pangatlo, madrama. Ito, aminado ako ito, ugali ko talaga 'to. Kasi dati, ito kuwento ko lang din, ano, sa'kin 'to. Nung bata ako, ang drama ko sa buhay. Hanggang ngayon pa rin naman. Hindi, joke lang. I mean yung drama, yung parang tawag dun, family ko, wala raw mangyayari sa'kin dito. Kasi ito itapat ko lang din po, isa lang po kasi nakakarinig sa'kin. So, isang tenga lang po. Imaginin mo, sinong company or saang trabaho ako puwedeng mag-apply. 'Di ba ta's bulol pa ako magsalita. Minsan nga 'pag ini-interview ako layo ng sagot ko, eh. Dun palang bagsak na, eh. Alam mo apply, 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 apply ka ng apply pero hindi ka tinatanggap. Passion mo, ano ba yung pero ikaw malakas yung loob mo, kaya mo naman gawin, eh, 'di ba? Imaginin mo, sabi ko sa sarili ko, 'di ba ito yung ano, yung pagkakaiba kasi dalawa yan, eh. Kinukuwento ko lang din. Yung isa kuwento yung akin, hindi ako hindi ako nagpaapekto, 'di ba, sa sinasabi ng family ko or ng mga ka-relative ko or yung ibang tao. Kayang-kaya kasi ganito daw ako, bobo daw ako, tanga raw ako. 'Di, joke lang. Alam mo kasi ang meron lang naman ako dito sipag. 'Di ba, so yun yung naging ano ko, yun yung naging motivation ko na sabi ko gagawin ko lahat na ipapakita ko na kaya kong mabuhay kahit wala sila. 'Di ba? Tapos yung isang tao naman, imagine mo ito yung mindset ng isang tao na madrama na kahit anong trabaho ko, yan na lang talaga ito lang talaga yung kaya ko, 'di ba? May trabaho ko, kulang pa nga, eh. Ba't hindi ka magdagdag? 'Di ba alam mo namang kulang, eh, kailangan mong magdagdag ng source of income, hindi ka kailangan okey lang sana kung maraming kumikita sa kaka-drama. 'Di ba at least ka lang yung kumikita sa drama, 'di ba? So, imaginin mo, ito yung mindset ko na sabi ko mas lalo akong magpursige, kasi mahirap lang kami. Kailangan kong magsikap. Bakit? Ako lang yung inaasahan ng pamilya ko at ng mga anak ko. Magdadrama pa ba ako? 'Di ba? And then tanggalin niyo na yung yung laging nanonood ng mga drama, 'di ba? Minsan may mga kasi, may mga palabas na drama na ganito yung mga mayayaman, ganito, masyadong masama, pero hindi naman lahat. 'Di ba, maraming pa ring mayayamang mabubuti ang puso, 'di ba, mabubuting tao, marami pa rin namang mga gano'ng tao. Kaya lang naman kasi minsan iba-iba kasi ugali ng tao. Kaya minsan tayong mga mahihirap, nagagalit tayo sa mga mayayaman, pero hindi natin alam kung anong naging kaya nga naging mayaman kasi wala silang drama sa katawan, 'di ba? So, kaya lang sila naging gano'n kasi nga marami rin po yang pinagdaanan sa buhay, 'di ba? Marami rin yang failure na nangyari sa buhay nila. So, kaya pagdating sa mga ganito parang feeling mo ang sama nila, parang feeling mo ganito sila, hindi po. Hindi po 'yun totoo, kaya lang sila naging matigas. Dahil din po 'yan eto kung nakakaranas ka ngayon, ganyan din po sila dati. 'Di ba? So, iwas-iwasan na po natin mapanonood kasi hindi po tayo kikita diyan sa mga kasi minsan kasi sa sobrang drama 'di ba, minsan nakakapanood ka, minsan napanghinala mo na rin yung partner mo. Siguro ginagawa mo 'yan 'no? 'No, siguro. Hindi, joke lang. 'Di ba, so alisin natin yung nakakasira ng relasyon yun, 'di ba? So, yung mga sweetness, 'di ba, sa mga drama, so mas maganda alisin po natin yung ganito. 'Pag 'yan unti-unti mo na yung naaalis, diyan na yung unti-unti ka kikita. Bakit? Nababago mo na yung attitude mo. Okey, ito po yung pang-apat, magastos. Ako ito naman wala naman po akong ugaling ganito, pero marami akong kakilalang ganito. Kung ikaw po, ito yung kailangan mong maintindihan or kailangan mong marinig.
Kasi kailangan bago ka gumastos, 'di ba dapat meron kang 100% budget, 'di ba? Parang ano, kasi 'pag hindi ka marunong mag-budget at lagi ka lang labas ng labas ng labas tapos kinabukasan pulubi, 'di ba? So, ang hirap ng gano'n. Alam mo yung tipong wala ka ng pakialam kung ano pang meron bukas. So, alisin po natin 'yun. Dapat 'di ba meron kang 100% na kumita ka. So, dapat ganito ang gagawin mo, ba 50-20-20-10. So, ano po ba 'yun? Kailangan yung 50% is savings. Kailangan mo maliit man 'yan o malaki, kailangan mo mag-save, okey? And then 20% expenses. Ito po yung expenses mo na kailangang budgetin mo, na dapat ito itatabi ko ito para sa expenses ng family ko or ng may babayaran ako or ganito, ganyan, 'di ba? So, kailangan ito lang, kung ikaw ay kumikita. 'Di ba kung kumikita ka ng malaki o meron ka o nasa trabaho ka, alam ko sa trabaho, ewan ko lang kung magagawa mo 'to. Kasi ako that time, nauubos pa rin kasi bakit? Expenses, emergency, 'di ba? And then 20% dapat nakakapag-ano ka, nakakapag-invest ka or another negosyo ba. 'Di ba dapat meron kang ibang business na pinag-iipunan or sinisimulan, 'di ba 20% and then 10% is tithes. Dapat kapag itong 'wag mawawala sa'yo, 'pag once na kumikita ka ng malaki, yung 10% naibibigay mo yan sa Panginoon kung hindi niya 'to binigay, 10% na lang hinihingi niya, 'di ba? So, dapat 'pag once na kumita ka, alisin mo muna lahat, 10% muna, bago ang lahat. 'Di ba ako aminado ako, ilang ilang linggo na yung utang ko, hindi ako nakakapagbigay. 'Di ba, so babayaran ko yun. So, 'wag po tayong manghinayang na sayang yung 10%, ganito, hindi po. Mas lalo kang ibibless. Lalo kang ibibless ng Panginoon 'pag once na ginawa mo 'to, yung 10%. Kahit 1,000 yung kita mo, bigay mo 10%. O imaginin mo sa 1,000, bigay mo lang 100, 100, may 900 ka pa. 'Di ba kasi ito lang na natutunan ko, sabi daw at natutunan ko lang din 'to, 'pag kumita tayo ng malaki at hindi natin naibigay yung 10% para sa kanya, para daw natin siyang ninakawan or dinukutan. So, naintindihan ko yun kasi bago pa lang ako bilang isang Christian. So, sabi niya sa'kin na yun nga kapag kumita ako sa sahod ko nun dati sa factory worker ako, "Rin dapat ganito, dapat mas pilitin mo kasi, tawag dito, ito yung kailangan nating ibalik." Kasi 'pag once na hindi natin ito naibalik mararamdaman mo rin yun na alam mo hindi naman sa madamot, pero ipapadama niya rin sa'yo, 'di ba? So, alisin po natin yung magastos na alam mo gagastos ka hindi naman importante, 'di ba? Gagastos ka na alam mo yun na i-save mo na lang para pagdating ng ano or baka meron kang gustong bagay na gusto mong bilhin, 'di ba, eh, pag-ipunan mo malay mo pagdating ng pag-ipon meron pang mas magandang lalabas, 'di ba? So, alisin po natin, eh, 'di 'pag once na kumita ka ng malaki, eh, 'di gawin mo na. 'Di ba sabi nga ni upline ano, sino ba 'to, ng mga uplines natin, "Wag kang kumain sa mamahalin kung alam mo hindi mo pa kaya." 'Di ba, yung Starbucks pero alam mo naman di ka pa naman gano'n kalaki kumita, 'di ba, 'wag muna, ipon ka na lang muna, eh, 'di pagkatapos na kumita ka ng malaki magsawa ka, 'di ba? So, kailangan natin importante makapag-ipon ka. Sabi nga dito, aanihin mo yung laki ng income mo kung hindi hindi ka naman marunong magtabi o hindi ka marunong mag-saving, wala, ito yung useless. Hindi ka rin magiging successful or aasenso kasi nga wala kang mailalabas or wala kang masisimulan, 'di ba? So, dapat ito yung laging tatandaan or huhubarin. Kailangan talaga na, alisin natin kasi ito yung lalo na yung mga Lazada, Shopee, minsan naririnig ko na nga lang sa kaibigan ko, "Shopee." Alam mo yun, parang lalo na 'pag sale, ay naku 'pag may pera ka di maiiwasan yan. So, ano yan, nakaka-addict, sobrang nakaka-addict yan pero 'pag nabili mo na tapos nabili mo na masaya ka na tapos wala na, hindi naman maglalabas ng income.
'di ba? So, ilagay natin yung pera natin sa alam nating lalabas na income. 'Di ba, ilagay natin sa tama yung pera natin para yung pinaghirapan naman natin, 'di ba, nailalagay naman din sa tama, okey? And then, ito naman po pang-5, okey? Ito naman yung pang-5 po natin is ito karamihan negative. Lalo na ngayon sa panahon nating pandemic, negative yung panahon natin ngayon, bakit? Ang daming nawalan ng trabaho, ang daming nawalan ng pagkakakitaan or maraming tao na hindi na nila alam yung gagawin nila, 'di ba? So, dapat kung gusto mong maging positive or gusto mong magkaroon ng bago sa buhay mo, dikit ka sa mga taong positive or dikit ka sa mga taong atensado or manood ka ng mga positive na about alam mo yun, kasi hindi kasi natin puwedeng ano, hindi kasi tayo puwedeng magpadala or ano man yan. Wala, eh, 'pag once na nagpadala ka, wala, kawawa ka. Ikaw rin naaapektuhan, pero lagi niyong iisipin, 'di ba, na hindi naman sila yung magbubuhay o hindi naman sila mabubuhay sa family natin, 'di ba, or ano pa yung puwedeng makakapagpa-negative sa'tin or nakakapagpabigat, so alisin po natin yun. Lalo na ngayon sa panahon ngayon, kailangan mong makipagsabayan ngayon. Yung lalo na ngayon sasabihin mo, negative, kasi ganito lang sahod ko, negative kasi gipit ako, negative kasi alam mo ang dami ng tumatakbo sa isip mo na wala ka ng nasisimulan. Ang dami ng puwedeng gawan ng paraan lalo na ito alam ko marami po dito na hindi pa nasisimulan yung negosyo or may business may trabaho na siya pero kulang pa rin. So, negative din po yun. Ang kailangan mo ng gawin is magdagdag ka. Kung wala ka, pera, eh, gawa ka ng paraan. 'Pag gusto maraming paraan. 'Di ba totoo yun? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Walang laglag ano yan, bagsak biyaya, walang gano'n. Lahat tinatrabaho. Pero kung alam mo sa sarili mo na gustong-gusto mo namang gawin, 'di ba, pero wala pa rin, kaya naman kung gugustuhin. O sabihin na nating emergency, kahit na emergency, kahit ayaw naman pumatok yung emergency, wala kang magagawa, kailangan gumawa ng paraan. Bakit buhay yung nakalaan, eh. 'Di ba gagawa ka ng paraan. So ngayon, kung ikaw 'di ba, nakita mo na yung negosyo, nakita mo na yung previous power system, naintindihan mo, nagustuhan mo, na alam mo sa sarili mo na puwedeng makatulong. 'Di ba puwedeng makatulong sa family mo, sa relative mo, sa mga taong umaasa sa'yo, 'di ba mas lalo mo siyang gawin. Kailangan mong magdagdag, kasi parang ako 'yan, eh, tingnan mo, ito negative din, sinasabi sa'kin ng family ko na sinabi na, "Ay walang mangyayari sa'yo dito, ganyan, 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 ganyan." Pero ang ginawa ko, nagpursige ako, mas lalo kong ginawa. Kasi 'pag nakinig ako sa kanila, walang mangyayari sa'kin, kawawa rin ako bandang, hindi naman na tayo pabata, eh, 'di ba, patanda na rin tayo. So, kailangan gumawa na tayo ng bago sa buhay natin. Kailangan nating mag-isip ng paraan or paano tayo makakaahon or makakaalis sa ganitong sitwasyon, 'di ba? Pero yun nga lang po, hindi po natin alam, 'di ba, na marami kasing scammer, eh, marami ng malolokong tao, eh, pero mararamdaman mo naman yun, eh. Pero 'di ba alam mo yun, kung ikaw nasa civic proper system ka, nandito ka, nakikinig ka, ang swerte mo. Magpasalamat ka sa taong nagdala sa'yo dito. Bakit? 'Pag once na nag-success ka rito, papasalamatan mo yung taong nagpasok sa'yo dito. Bakit? Kasi yan yung ginamit ni Lord. Ito sabi, "Bakit kasi ngayon ka lang nakilala or bakit kasi ngayon ano, bakit ngayon lang? Bakit alam mo yun, may pera ako dati, ba't ngayon lang?" Alam mo yun? Eh, kasi nga wala ka na ngang pera. Kasi nga kailangan mo na, eh. So, binibigay kasi ito ni Lord sa mga taong wala, 'di ba? So, mas maganda na gano'n din ako dati, sabi ko sa mentor ko, "Ba naman 'yan, dapat 'di na lang nag-aral ng 4 year, di sana nilagay ko na lang dito, eh, di sana naka-multi branches pa ako." Nakilala ko yung mentor ko sa alanganin. Paano alanganin? Wala akong pera, eh.
'Di ba ang pera ko lang that time nasa ₱300 lang, takot pa akong ibigay, takot pa ako ibigay bakit pangkain pa namin yun, eh. Pero alam mo yun mararamdaman mo kasi sa tao. Eh, sabi niya tutulungan niya ako, eh, di ginawan ko binigay ko talaga ng buo, pero ginawan ko pa rin ng paraan para makuha ko yung lahat ng benefit. Kaya kung ikaw nandito ka ngayon, nakikinig ka, wala ka, gawan mo ng tuwin. So, yun lang naman din, tapos na rin naman yung slides ko, so stop stream lang muna ako. So, marami bang natutunan? Gising pa ba kayo? Baka nga tulog na kayo, Nakikita niyo na ako, ano itsura ko? Hindi, joke lang. So ayun, mas maganda po na ano, mas maganda po na yung mga natutunan po natin, i-take note niyo 'yan. Hindi lang po tayo puwedeng makarinig ng ganito, kahit sino, ano 'yan, para sa atin talaga. Ito na ano lang, eh, napag-aralan ko lang, sobrang tama. So tanggalin na natin yung ano nga ulit 'yun, 'di ba, bawal maging tamad, baka kaya hindi ka pa kumikita rito kasi tamad ka pa. Pangalawa, sigurista, baka iniisip mo, "Ano ba naman 'yan, nag-start na ako, kita ba talaga ako dito?" Alam mo yun, trabaho kasi, trabaho po tayo kasi lahat naman ng bagay para kumita, para tumabaho. Pero ito, lagi niyo pong tatandaan, yung negosyo po natin, hindi po habang buhay ganito tayo, yung mag-i-invite tayo, kakausapin, hindi po habang buhay 'to, may leverage po dito, okey? May leverage po dito, may male-leverage po tayo dito, yun po yung lagi natin tatandaan. Bakit? Andun yung mga uplines natin, ang mga uplines natin, upline Mart, upline Jollibee, upline John Mill, pa-ride-ride na nga lang, 'di ba, pero kumikita. Tignan niyo na lang sila, wag niyo na akong tignan. Hindi, joke lang. Tignan mo na lang sila kasi ako din ako nakatingin sa taas. Sabi ko balang araw magiging ganun ako. Okey, so tanggalin po natin sigurista, and then pangatlo, tanggalin natin kadramahan sa buhay. Kahit anong gawin natin, hindi tayo maging artista. Artista, alam mo yun, kahit anong drama mo sa bahay, hindi ka papasahurin ng asawa mo, hindi ka papasahurin ng anak mo, hindi ka papasahurin ng partner mo. Kahit umiyak ka pa diyan, wala. Sabi niya batukan pa kita, eh. Hindi, joke lang. Joke lang 'yan, So, grabe 'no, 23 participants tayo, 'di ba? Tama, pasok ka Big Brother, dun lang yung mga ano, mga madadrama. So, tanggalin po natin yung gano'n, okey? And then, magastos, 'yan. Kung may ganyan kayo sa katawan, hubarin niyo na 'yan. Hindi tayo aasenso diyan, mga Shopee-Shopee, Lazada-Lazada, wala. Hindi yan makakatulong sa buhay natin, kailangan natin magtabi or i-settle natin yung accounts natin, okey? And then, negative. Kahit sino naman tao may ganitong attitude. Kahit ako nane-negative din ako, pero gumagawa ako ng paraan para ma-positive. Bakit? Tatawag lang ako sa mentor ko, 'pag tumawag ako masaya na ako. Kasi komedyante, 'di ba? So, pero kung ikaw tumawag ka sa mentor mo, kung alam mo dramatic, wag mong tawagan, tawag ka lang sa taas. Hindi, promise. Oo, gano'n lang din, 'di ba? So, yun maging ano lang din po tayo, maging masaya lang din, 'di ba? Hubarin na natin ganito. Kaya walang nangyayari sa buhay natin, baka may ganito pa tayong sa katawan. So, tanggalin na po natin 'yun, okey? So, 'yun lang, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. And then kung ikaw nakinig ka, huwag ka munang aalis, 'di ba? Kasi ano, eh, may ikukuwento pa, 'di ba, may mga announcement pa, 'di ba? So, tignan ko lang baka may nag-message, eh, wala naman. So ayun, 'di ba mas maganda, kinig tayo ulit, salamat sa time. Thank you Lord kasi natapos ko, 'di ba, hindi naman nawala yung mga signal ng bawat isa, 'di ba, hindi naman naputol, naintindihan naman. So siyempre, hindi lang naman din ako magsasalita, 'di ba, ipapakilala ko rin yung kung bakit ako nandito ngayon, bakit ako nagkita ngayon, bakit ako ganito magsalita ngayon, nang po yun sa kanya. Okey, so hindi ko na rin po patatagalin, 'di ba, isa rin naman din ito sa founder natin, sa creator, 'di ba, palakpakan po natin si Sir Bregan Ding Study.